Ayan, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, sa wakas po, for the first time, direkta na po, wala na pong paligoy-ligoy, kinontra po ni VP Sara Duterte. Ito pong kagustuhan ng pamahalaan na magkaroon muli. Tinawag po ito ni VP Sara Duterte na agreement with the devil. Yan po ang pag-uusapan natin. At ito po, kaya po medyo nahuli tayo dahil habang ginagawa ko po itong pamagat natin, pumasok po yung sinabi naman po ni Speaker Martin Romualdez. Kaya gumaganda po ngayon . Ito po, hindi po katulad nung mga nagdaan na yung ating pong mga magkakalaban po sa politika ay pare-pareho po ang sinasabi. Ngayon po, makakapamili po talaga ang taong bayan dahil ibang-iba po ang mga sinasabi nila sa bawat isa. Yan po mga pag-uusapan natin, susuriin na po natin yan lahat, no? May matanong. Kanina po hindi po ako nakapunta kasi po ang dami na po nagpahayag na hindi po makakarating si Pangulong Duterte dahil nga po hindi pa po nila natatanggap wala pa po natatanggap na sabina. Kaya po useless po ang pagpunta ron kasi wala naman po doon yung susuportahan natin, yung susuport. Meron naman po marami pa naman po pagkakataon na mapapakita po natin. Tsaka yun nga po, no? Hindi kasi na mismo yung una na nawagan, nagsabi siya na hindi tuloy yung pagtitipon. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yun po, no? Ang dami na po nagpahayag. Karamihan po sa mga nagpahayag ay pagkundi na po dito sa naganap po sa Marawi, no. Meron naman din pahayag yung Office of the President o yung presidente po ng Pilipinas, pero siguro sa mga ganitong po pagkakataon dapat ako hindi ko alam, baka hindi ko lang po napanood. Kasi ang hinahanap ko po yung mismong pahayag na galing po sa ating Pangulo, yung sa kanya salita. Kung meron pong sinabi, pakisabi lang po kasi hindi ko po napapanood . Siguro sa mga ganitong pagkakataon dapat naririnig po natin mismo yung Pangulo, no, yung para maliwanagan po tayo. Kasi yung nabasa ko lang, wala po akong nakita na video na nagsalita po yung Pangulo laban dito. Okay. Kaya kayo na po bahala, no. Napakalaki po niyan. At ito po, ewan ko kung yung mga taga-sagot po, yung supposedly mga tagapagtanggol po ni Pangulong Marcos. Basahin lang po muna natin yung mga pinagsabi nila, no. Instead po na ipagtanggol si Pangulong Marcos ng maayos, ito po ang sinabi ng mga to. Hindi naman to, dahil mga dilawan din pala to . Kasi nakakalito na po . Yung dilawan, yung mga Marcos loyalists, yung mga tambaluslos. Nagkahalo-halo na kasi yung mga supporter na na matitino sa hindi matino. Kasi nga 'di ba naging ni PBBM na walang dilaw, walang kulay, lahat dapat magkasundo-sundo. So nagsama-sama na. So hindi siya inaano ngayon. So ang binabanatan ngayon si Sara Duterte, yung mga Duterte. No? Yun muna ang tinatrabaho nila. Syempre, yun ang tatakbo Si VP Sara sa susunod na eleksyon Yun ang malakas Siyempre kung ako, halimbawa, dilawan ako, tapos meron kaming pambato na gusto naming manalo. Kasi kapag nanalo yon is, siyempre, hari na naman kami. Kami ang mamumuno.
biglang nakita nila si BP Sara ang lakas-lakas. Importante sa atin yung susunod na eleksyon kasi ito si Bongbong Marcos, hindi natatakbo sa susunod dyan. Matatapos na termino na niyan. Huwag na natin impeach yan. Huwag na natin gawa ng ano yan. Habayaan nyo na kasi bati-bati na eh. Pinagbati-bati niya tayo, pinagsama-sama tayo. So ito na lang yung kontra sa atin, si BP Sara. Para mga ganun yung mga senaryo, no? Parang, hilahin natin to kasi ito yung ano eh. Malakas. Hindi tayo makakapwesto kapag ito na naman yung naupo. Hindi sila makakaporma. So, ayun na ginagawa kay BP Sara ngayon. Diba? Dahil sa pero kung si PBBM, hindi niya ginawang ano yan, talagang kayo yung mga nagpahirap sa amin ganito, no? Kasi hindi siya mapagtanim eh. No, hindi mapagtanim si PBBM eh. Diba? Kita mo nga yung mga dilawan, no? Halos napatawad niya sa mga sinasabi sa kanya. Halos sinamahan niya pa rin ng ganun-ganun lang. Sa kabila nun eh, hindi magaganda yung ibinabato sa kanya sa pamilya niya. Kaya nakita mo ngayon si BP Sara ngayon ang binabanatan nung mga yon. Oh. Ay, nako. Pare-pareho na po na sinasabi, no? Isa na lang po yung tinig nila, anti-Duterte na po sila lahat. Okay. Sabi ni Piloso Potasio, di kaya diversionary lang ng mga Duterte ang blast sa Marawi? Gagawin lahat, mapagtakpan lang ang issue ni Su. Grabe, no? Pati yun. Grabe tong mga tao na to, no? Ibinibintang nyo na naman pati yung pambobomba sa Marawi sa mga Duterte. Grabe naman kayo. Yung mga... yung si FERID pinagbintangan na Lord of Drug Lords. Tapos pati ba naman yung pagbobomba sa Marawi, binintang nyo na rin. Baka yung may magnakaw sa kapitbahay nyo, ibintang nyo na rin. Sabihin, ninakawan ako yung kapitbahay ko. Sandali, hay, ninakawan yung kapitbahay ko. Sino nagnakaw? Si Duterte! Grabe, halos lahat na lang ibinintang nyo. No, kapag umulan, o ba't umulan? Pinaulan ni Duterte. Let's go. Nakikita na natin dito na gusto nilang ilagay sa hot seat. Gusto ipako yung mga Duterte dyan. No, gusto nila parang pinapako nyo sa krus eh. Yung hinuhusgahan nyo ng kung ano-ano. Di ba? Kasi kung sino yung mga tao na may mabuting ginagawa, gaya ng mga panahon ng nila Jesus Christ, 'di ba? Halos ang daming naitulong ng ating si Jesus Christ sa lahat ng mga tao, ganto. Pero ang naging kapalit nun, no? Ang naging kapalit nun halos dustahin siya ng mga tao, yung pa yung naging kapalit. 'Di ba? Pero para nakatadhana na sa kanya 'yun, 'di ba? Na ganoon ang mangyayari sa kanya. Pero nakita natin yung sa mga Passion of the Christ, yung mga napapanood ko, is ganun pa yung naging kapalit ng ginawa niyang kabutihan sa lahat ng mga tao. No, hindi talaga nawawala yung mga masasamang tao, yung may mga masasamang motibo. Kahit na sabihin mo dati ka naniniwala sa kanya, gusto niyang lasunin ang isip mo para mapaniwala niya yung taong yun ay masama. Na hindi nakakabuti. Ngayon, kung sino yung mga taong nakakagawa ng mabuti, makasilip lang ng isang hindi maganda, is lahat ng kabutihang ginawa niya is nagiging masama na. Si Ka Eric Celis nagsabi na nagtanong sa 1.8 billion na ginagastos. Ito po bang mga tao na to katulad nitong nila Piloso Potasio na definitely walang basehan, definitely fake news itong mga pinagsabi. Grabe naman kayo. Yung ating pong mga puso ay nakikiramay sa mga namatayan sa Marawi. Ang gusto po ninyong palabasin si Duterte na naman po ang may kasalanan. Ibig mo sabihin, Marvin Bailon, pag hindi ka press, pwede ka magsalita ng mga kasinungalingan. Pag hindi ka media, pwede ka magsalita. Pwede mong ipagbintangan ng lahat ng nagaganap na kasamaan sa mundo ang mga Duterte. Yun ba ang gusto mong sabihin sa amin? Katanggap-tanggap ba itong sinasabi ni Piloso Potasio? Na mga Duterte ang may pakana ng Marawi bombing? Grabe. Hindi ba karapat-dapat na hulihin tong tao na to? Dahil sa pagbibintang, si Franz Castro nga may kaso. Is that how we protect our former president? Okay, isa pa. Ito si Justin Manila. Ito po numero 1 tagapagtanggol ngayon ni Parang ito ang katumbas ni Pinoy Ako vlog, si Jober Laureo. Ito po si Justin Manila.
Sabi ni Justin Manila, the president and the prices of goods. Last night, I was reading a Business World article where 15 economists expert projected an ease in our country's inflation. The median of the production projected number is around 4.4% from 4.9 in October, etc. etc. Talaga? Kayong mga tagapagtanggol ni BBM, ang ipagtatanggol ninyo matapos tong bombahan sa Marawi, ipagtatanggol ninyo na yung ekonomiya natin, ang projection ng ekonomiya natin na hindi na tayo magkakaroon ng mataas na inflation rate. Ang concern ninyo lahat yung i-project pa rin na magandang takbo ng buhay sa Pilipinas. Kasi hodang may bombahan na nagaganap. Tindi nyo, no? Wala na kayo sa realidad lahat. Grabe, no? Yung mga nangyayari ngayon is nagkakaroon ng mga ganyang mga senaryo na parang hindi na naman tayo ligtas, no? Na pag tayo umalis na may sakasakaling mangyayari na mga ganyan-ganyan, nakakatakot din eh, no? Hindi katulad ng panahon talaga ni FRRD, walang mga ganyan na matatakot kang lumabas, natatakot kang umalis, no? Kasi na hindi ka matatakot pala lumabas, hindi ka natatakot umalis. Ngayon iba na. Halos parang kapag may nangyaring hindi maganda is pwedeng ibintang sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi lahat ng nangyayari yan binibintang na sa mga Duterte. No, para maibaling daw yung ganto, maiba yung usapan, ganyan, 'di ba? Halos grabe yung nangyayari ngayon na pwede nilang gawin na magbuwis ng buhay ang ibang tao para sa ikababagsak ng isa o dalawang tao lang na hindi nila gusto. O para mawala lang sa landas nila. Handang magsakripisyo ng maraming tao? O meron lang talagang likas na ng gugulo lang talaga, no? Na sinasamantala yung gobyerno ngayon, yung tahimik na gobyerno ngayon, gustong guluhin. 'Di ba? Tahimik ba? Parang hindi. Para maingay nga eh. Si PBBM tahimik pero yung mga nakikot sa kanya iingay. No? Tapos nagtataka kayo, bakit si BP Sara number 1? Nagtataka kayo kung bakit number 1 si BP Sara? Malupit talaga. Meron pa silang pinapakalat ngayon, si Las Cañas eh. Talaga bidang-bida sa inyo si Las Cañas ngayon. Siya ngayon ang hero ninyo. O di patakbuhin nyo na senador. Sabi ni Senator Bato, failure yan ng intelligence. Instead po na sagutin natin na, mukhang meron ng failure o kung ano pa man, ang sagot po nila, bakit nung panahon ni Duterte, merong bombing sa Davao. Nung panahon ni Duterte, merong bombing sa Marawi. Hindi niyo ba alam yung ginawa ni Pangulong Duterte? Nung naganap yung mga bombahan na yan? Tanong niyo sa akin kung anong ginawa niya. Nagdeklara po siya ng martial law sa Mindanao. Tinugis niya po tong mga anong mga magkakapatid yun? Ayan po yung naganap dyan sa Marawi. Nakita po natin at pinuri po dahil isa sa pinakamabilis na lumutas ng problema sa terorista si Pangulong Duterte. Mauti. No, talagang no? Talagang nagdeklara siya ng martial law dyan, no? Madaling mahuhuli yung pag ganun. Yung mauti. Ayun dati. Ibibintang nila bakit may bombahan. Yung reaction po ng gobyerno ang dapat makita. Talagang umaksyon yung reaction si na ngayon ata parang walang nangyaring action gano, no? Hindi katulad ng ganyan na si Duterte is yung nangyari yung ganung bagay nga sinabi ni Sir Badong is inaksyonan agad. Pero ngayon parang wala tayong nakikitang action masyado yung bombahan na nangyari ngayon. Ano po ang reaction? Yung reaction po na nagdeklara ng martial law, yung reaction na tinugis, nakita natin lahat kung ano nangyari. Yun po ang naganap. Hindi na to tokis-tokis eh. Alam nyo, ang problema nyo, dilawan, kakamping, tambaluslos, at mga vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. No? Panay tokis po yung nyo eh. Panay tokis. Hindi po pwedeng tokis-tokis lang, hindi po pwedeng yung media, ito pong media, yung traditional media, hindi niya po kayang isalba si Lenny, hindi niya po kayang isalba yung mga dilawan, hindi niya kayang isalba yung mga kakamping noon. Mas lalong hindi niya kayang isalba ang kahit na sino dahil hindi na lang po sila ngayon ang nagsasalita sa taong bayan. Kita niyo po ang ginawa ninyo. 1 taon pa lang mahigit, wala pa 2 taon.
na namumuno. Pinasasamahan nyo na lang ang mga Duterte. Totoo yan. Pinasasamahan na lang ninyo yung war on drugs. Pinasasamahan na lang ninyo yung mga ginawa Lahat ng Pangulong ginawa Duterte. ng mga Duterte, pinasasama Para sa ganun, na lang. pag naniwala yung mga tao, pero hindi po maniniwala yung mga tao. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman po martial law yung si Pangulong Marcos na hindi nadatnan ng pinanganak ng 1990s, 1980s, 1990s, 2000 at 2020s o 2000 lang kasi hindi pa tao yung mga 2020s pinanganak. Na pwede niyong sirain yung tatay ni Pangulong Marcos dahil hindi nila inabutan yung pangyayari. Ang problema ninyo, sinisira ninyo ang Pangulong Duterte sa mga taong nasaksihan kung gaano siya ka-epektibo. Sa mga taong saksi. Kami po, saksi kami lahat. Namimiss namin, precisely si Pangulong Duterte, namimiss namin sa mga ganitong pagkakataon. Ayun. Kasi lahat na maraming nakaabot kay FPRRD sa panahon ngayon, di ba, hindi nila pwedeng sirain yung tao na gumawa ng pruweba nung nanunungkulan pa siya. Hindi maitatago yun. Kahit naman itago sa media yun, di ba? Alam ng mga tao, tumatak na sa isip nila yun. Di ba? Lalong-lalo na nung pandemic. Talagang, yun talaga sa akin, yun ang tumatak sa isip ko. Yung tulong na ginawa ni FPRRD. Kaya doon ako napabilib sa mga Duterte. No, hindi lang dahil sa nagawa nila sa Davao, kundi dahil yung ginawa ni FPRRD nung panahon ng pandemya na kasama natin siya, hindi niya tayo iniwan. No? Doon ako talaga bumilib. Alam niyo ibig ko sabihin? Hindi niyo pwedeng pasiraan si Pangulong Duterte sa amin at sa mga taong buhay na nung presidente si Pangulong Duterte. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun at yung video na galing kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo, ano ang masasabi nyo tungkol dito sa video ito na binigyan natin ng reaksyon mga katunay? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.